verse 6, at sapagkat kayong mga anak, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya't hindi ka nakalipin, verse 7, hindi anak. At kung anak ay tagapagmana. Let's pray po. Muli po kami nagpapakumbaba sa inyong banal na harapan, aming ang mabanal, upang itiwala sa inyo ang pangangalaga ng inyong salita. Naparangalan nawa po kayo sa magitan ng inyong salita muli. Tulungan mo po kami lahat. Hindi lang ako na maghahatid ng iyong salita, kundi yung mga nakaupo upang makinig. Yatid niyo sa akin po sa pangunawa, ang pagkaintindi sa mga salitang aming napapakinggan at pag-aaralan. Itama mo ang aming puso para sa pagkikinig ng inyong salita. Panginoon, marami pong salamat sa inyo sa pribilehiyong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, wala naman tayong verse. Wala. Okay, ito yung nauukol tungkol sa ating posisyon sa Panginoon. Last Sunday, parang dinaanan ko to, pero nag-iinti ako dahil binigyan ko siya ng maliit na portion. Pero sa mga ganito, muli ko itong bibigyan ng talagang importansya para sa ating lahat. Now, kung interesado kayo sa inyong kaligtasan at inyong relasyon sa Diyos, mahalaga na alaman niyo kung sino nagligtas sa inyo sapagkat napakahalaga sa buhay nating lahat. At dito sa mga talatang ito, makikita ninyo na ang kaligtasan natin ay kinasasangkutan ng tatlong persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay. Tayo sa iglesyang ito, noong man ay tinatayuan natin ang doktrina ng Trinidad na Diyos. Naintindihan ba yun? Hindi sapat sa ating sabihin na iisang Diyos. Hindi sapat yun. Okay? Although iisa ang Diyos, pero ayon sa kapahayagan ng Bible, ang Diyos ay meron talagang persona. Iniligtas tayo ng Ama, iniligtas tayo ng Anak, iniligtas tayo ng Espiritu Santo. Okay? So, pwede kong sabihin siguro, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Ngayon, minsan nagkakaproblema sa doktrinang ito dahil, di ba meron lang iisang Diyos? Tama po yun, hindi tayo naniniwala na tatlong Diyos. Pag tinatlo natin ang Diyos, lilihis tayo sa itinuturo ng kasulatan. Walang makakapagturo sa atin sa Diyos, hindi mismo ang Diyos. Okay, now, what is God? Sino ang Diyos? Ayon sa Biblia, well, sa Bible, meron lamang iisang Diyos. Inuulit ko, kayo nakikinig. Meron lamang iisang Diyos, hindi tatlo. Pero ang Diyos na ito ay nagpapahayag sa tatlo. Binubuo, the Father, Son, and the Holy Spirit. Let us wait on verse 6. Alin. Okay. So, verse 6. Okay. At sapagkat kayo'y mga anak, sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak. Yung salitang Diyos dyan, that is the Father. Ang Espiritu, yun ang Holy Spirit. Okay? Kung tabakan Diyos kayo kay Bible, ang Holy Spirit, namin niyang titulo. Pangalan, the Spirit of God,
the Spirit of Christ, the Holy Spirit. Kaya baka kasi magtanong kayo, what again, at yung talagang mamasang Bible, dakal kayo ay encuentro. Ano yung Espiritu ng Diyos? Ano po rin sabihin ng Diyos yung Espiritu yun? Ano po rin sabihin yung Espiritu ng Kristo? Na mahalaga yan. Dahil isa yan. Ang Espiritu, yun ang Holy Spirit, Spirit of God, Spirit of Christ. Now, the Spirit of His Son, Espiritu ng kanyang anak, yun si Jesus Christ in the flesh. Sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya alam niyo naman, ang isang bagay na importanteng malaman natin, paano ko malalaman? Sa simpleng kabaldugan, po, kaya simpleng kabaldugan, paano kung balo na Kristiyano ko? Nung Kristiyano ko, yung muli sabihin, at yung Holy Spirit. Kaya nung alayo, ka Christian. Nung alayo yung Holy Spirit, ka saved, ka born again, ka munta heaven, may ibang Diyos, may Savior Jesus Christ. Lord, nanay mo, akalimutin talata, Romans 8:12, 14, natani mo ito? Alay kasi kayong isip ko, kaya taong mag-prepare. Okay, 14 niya. Hindi 14. Sa 9. Tingnan natin sa 9. Okay. 10. Tapos kung other, kaya yan. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa kapiran. 11 niya. Ngunit, kung ang Espiritu niya mong bubuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay, ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng Espiritu na naninirahan sa inyo. Sige nga, itaas mo nga ulit. Kaya mga kapatid, mamuhay tayo, hindi sa laman, o mamuhay ayon sa laman, sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo mamamatay, subalit sa pamamagitan ng Espiritu, ay pinapatay ninyo ang laman. Okay? Sapagkat ang lahat, pinapatubayan ng Espiritu, sila ay mga anak ng Diyos. May wala pa. Tanda na yan. If the Spirit of Christ is not in you, then Christ is not in you. Romans 8 yun eh. Sorry. Okay. 9. Sige, Alan. Importante yan siya. Ngunit kayo wala sa laman. Kung hindi nasa Espiritu, yamang nananatili nyo ang Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi, sa kanya, very dogmatic, no? Okay. Madalit salita, hindi mo pwedeng i-claim na Christian ka kung wala ang Holy Spirit. Okay? Pwedeng professing, pero hindi possessing. Dalawa yun. Ang ibig sabihin ng professing, sinasabi mo lang. Iba yung possessing. Pag sinabi possessing, possession, taglay-taglay mo. Nasa iyo. Malinaw po ba yun? So, makatitiyak kayo kung sinasabi ng Christian kayo, kayo ay tinitirhan mismo ng Espiritu ng Diyos. Siyang Holy Spirit. Sa malinaw sa inyo. So, masasabi mo na ikaw ay isang Kristiyano kapag meron kang seal, tatak, ang Espiritu Santo. Mamaya titignan natin, paano ko malalaman yon kasi siyempre, napakahirap paliwanag nito sa buhay natin na tayo lang makakaalam kung tayo ay talagang pinananahan ng Espiritu ng Diyos. Okay, now, ang sinishare ko lang sa inyo, balik mo sa talata natin kanina. So, sama tayo sa Galatians.
Okay, Galatians. Okay, tayo ay naniniwala, okay, sa tinatawag nating Trinidad na Diyos, the Trinity in Unity. Okay, Father, Son, and the Holy Spirit. Now, merong distinction yan. Merong distinction. Ano yun? Iba ang Ama sa Anak. Iba ang Anak sa Espiritu Santo. And yet, sila ay iisang Diyos. Okay? One God, pero three distinct persons. Halimbawa, anyang sinabi ng Kristo, ako ang Ama ay isang Diyos. Pero hindi sa persona. Okay? Isisigawaya may itong persona, ingin pa ang Panginoon. Mali ako ito. Halimbawa, the oneness ay ausundan. Ano mo rin sabihin ng oneness? Oneness, ingin pa, inganak, pareho lang, yang mo rin. Ang Holy Spirit, yang mo rin. Hindi gano'n. One God, and yet three distinct, adiwa-diwa. Ulit again, ang Ama ay hindi ang Anak. Ang Anak ay hindi ang Espiritu Santo. Ngayon, ito mahalaga. Ang mga personang ito sa isang Godhead, pagka-Diyos, ay meron silang share, involved sila kung paano tayo naligtas. Importante dito. Ano po? Yung iba, liligtas na ka, liligtas na kaning Anak, liligtas na kaning Holy Spirit. Okay, ano nga, sino ang Savior mo? Of course, alam natin, Jesus Christ is the Savior. Pero lahat sila ay mayroong office, mayroong katungkulan. Kaya nga tumatawag tayo, sabi nga ng Ephesians 2:18, importante yun, makakalapit tayo sa Ama sa magitan ng Anak by one Spirit. Okay, so doctrine of Trinity, okay, ito yung sinasabi ng Bible. I-quote ko lang, kasi pag nagbasa tayo, matatagalan tayo dito. Halimbawa, Ephesians chapter 1, verse 3, tinutukoy dyan ng Ama at Anak. Pagdating ng 13, verse 14, kayong sumampalataya kay Kristo. Anong sabi doon? Kayo ay pinatakan ng Kanya. Espiritu, ng Holy Spirit. The Holy Spirit ang inyong katibayan. Ganun din, so Ephesians 2:18. Okay, note that, sa bahay na lang tingnan yan, yung sinasabi ko. Ito ay mga bagay na sinasabi ng Bible. Aking salitang Trinity. Yung aking truth and reality revealed in Scripture. Ibig sabihin nun, yung salitang Trinity, word for word, alangan tita. Pero kaya ba, waling at siyo, itang realidad, in katuruan, at pasyag na ng Bible. Kaya nga, di ba, bautismo nyo sila, kanino pangalan? Pangalan ng Ama? Ng Anak? At ng Espiritu Santo. Kasi ako, tamangot na ngayon, di nga, kahit ang acts na kay bautismo na nakilagyo ng Jesus, iyan mo rin dito. Pero informal, bautismo, kaya ganun. Kailangan mabautismo ka, ingturo, mabautismo ka sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Okay, so, iginagalang natin ang Ama. Dahil sa Kanya, tayo ay na kay Kristo. We reverence the Father. Dahil sa Kanya, tayo ay na kay Kristo. At dahil sa Ama, tayo binigyan ng buhay na pag-asa. Ama yun. Ama yung gumawa yun. Now, we love and adore Jesus Christ dahil sa Kanya at sa Kanyang dugo at sa Kanyang kamatayan at sa Kanyang kahirapan, tayo natubos. Di ko ayan? Ing minatubos kaya katang, wali iba. Ang namatay sa krus, hindi ang Ama, kundi ang Anak, Jesus Christ in the flesh. Kaya hindi ko naman magprehendin. O Ama, ikaw ay napako sa krus, ikaw ay nabayubay. Although pareho lang Diyos, pero technically speaking, ang Ama ang siyang namatay, hindi ang Ama. Yan kaya, tama yung nakataring English. My God, why is thou forsake? Kung Diyos siya, ba't tinatawag na Ama? Meron ba naman Diyos na nauuhaw? Meron ba naman Diyos na namamatay? Of course, wala. Kasi yung namatay sa cross, technically speaking, yung Anak, haliwa yung Holy Spirit,
aliwaingin pa. So, kung sa ganyan kayo, yun ang Savior me. Jesus Christ is my Savior. Mali bang sabihin na niligtas din ako ng Ama? Hindi. Kaya lang, sa buhay natin, pag sinabi natin, to be specific, si Yesu Cristo ang namatay sa akin. Okay? And yet, we adore the Divine Spirit at ating sinasamba ang Espiritu Santo. Why? It is by Him that we have been regenerated. Quickened. Ano ba? Preserved and sanctified. Okay? Now, yung Holy Spirit, nung nalayo, ka maborn again. Kaya hindi ka mamumulat sa mga bagay na spiritual para maintindihan mo. Sabihan mo kayo, yung tao ka lagi, Holy Spirit, hindi niya ginagamit ang kanyang understanding. Kasi yung tanda na yung Holy Spirit, tsaka pag nakikinig ka, inuunawa mo. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, ang Diyos. Kamamasang comics, Chinese, itong makalukluk again, itong pisasabihan ng Diyos, ginagalang natin siya. Sinasamba natin siya. Kasi i-address niya yung ginuhin kayang gawa kay understanding. At ito ang obra ng Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 2. Era kayo babawal mga activities kaya mag-drama, mag-gawal. That is legitimate, magsaya. But boy, yung kakaliwan, dapat ating kayong foundation. Mag-aral kayo. Galing ako sa napakalang iglesia noong unang panahon. Well, mga beginning ng buhay. Huwag niyong kalilimutan na naintindihan niyo ang iyong pagkaligtas. Naintindihan niyo ang nature ng Diyos. Naintindihan niyo kung ano ginawa ng Ama, ng Anak, at ng Spirit. Kasi pangwalang ang ganito mo. You see? Now, sino nag-born again sa'yo? Holy Spirit. Sino ang bumuhay sa'yo from dark to light, from death to light, from sin to righteousness? Sino ang nagbigay ng liwanag sa'yo para maintindihan mo, Lord? The Holy Spirit. Ngayon, sino nagpipreserve sa atin? Sino nagsasanctify? Sino? Holy Spirit. Bali po, lain niya po muna. Nakalatala tayo yung Bible, 2 Thessalonians 2:13 to 14. So, yan ang sinasabi ng Bible, Ephesians chapter 4, verses 4 to 7, meron lamang isang bautismo, isang Ama, isang Panginoon, isang Espiritu, isang Katawan. Trinity yan. Now, may tumunta lahat, although from Genesis to Revelation, kasi po ito, sabihin nyo ako, pag po nakahubog yung Bible na ayat, sabihin nga kayo, in Trinity, exact word, ang makasulat, pero sabihin ko kayo, the reality. Now, dahil ito ay ipinahayag ng Scripture, we may not fully understand it, but we accept it. Why? Why? Kasi revealed na ng Scripture, we accept it as a matter of faith. Hindi nyo ko, kapatid ko, makiramdam kayo, balang makasulat kayo ni, ay hindi gandang eksakto. Anita mo. Na baka ano kung tanggapan, muling makasulat, di pa siya katutuan. So therefore, tinatanggap ko siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Lagi kasi sabihin kayo, I explain na kanakon, baka natin ang mga anak kay Virgen Maria. Paano nabuntis ang Virgen? Kaya ng rason mo yun? Sige ba? Hindi yung matalino ng taong yun. Ang di may naintindihan, may itong Virgen, maraka. Wala yung babae ba yung muktut at inyang kayabe. Virgen. Kaya intindihan, pero revelation nyo. Anong gagawin ko? Accept it by faith, my friend. So, meron tayong reason, explain kayo kayo, in kasama ba tayo ng Kristyano, kamuritan. Intindihan nyo ko po. Diba naman, kamuritan yung kasalpantihan ng Kristyano. Porket, may agyong aintindihan ito po. Tanggap ang iba-ibig. Paano maintindihan na mayroong tatlong persona, mayroong iisang Diyos? I cannot, my friend. Ngayon, namukha ko. Ay, kaya tanggap yan manual na kayong Bible. Who do you think you are? Ninuwi ka kayong palagay mo na iing tatabihan ng Bible, hindi mo tinatanggap. Sino ba? Di ba? Kahit na presidente ng Pilipinas, pag sinabi niya, hindi ako naniniwala sa Bible, okay, sino ba?
So, ang buhay natin ay buhay na tinatanggap natin sa pamamagitan ng paniniwala at pananampalataya. Hindi ko ito maintindihan. Naintindihan mo ba na si Kristo, one person, two natures, Diyos at tao? Naintindihan mo yan? Ikaw, medic, naintindihan mo yan? Tawa-tawa ka lang, ha? Hindi, di ba? Sister? But you accept it. Amen? Of course. Why? By faith. Ninwari ako. Yaling ba kaya kayo ito nga brilliant na tawag itong panahon ni Daniel Webster? Sa kaya ganda rin elite ka taging Boston na yung magaling. O na yan, believer yan, staunch believer yan. O tanda, aintindihan mo yung Kristo tao, Diyos yung tao yan. Aligi, ano nga aintindihan kaya na ekan na Diyos? Aligi, kaya hindi niya sa samagya mo. Kaya. Aligas. Resurrection, aintindihan niya sinubling nga ba? After 3 days, bibuklat siya libingan, sinubling nga ba? Naintindihan mo resurrection? Of course not. Patay na eh. Paano mabubuhay yun? We accept it as a matter of faith. Revelation yun. Yan ang ibig ko sabihin sa Trinity, mga minamahal ko pong kapatid. Hindi natin fully mag-grasp, maintindihan, and yet tinatanggap natin at niyayakap natin sapagkat inilabas, ipinahayag ng Scripture. Oh, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, the Son, the Holy Spirit. Of course, pag nagpipray tayo, ang address sa Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Now, pwede ba mag-pray sa Holy Spirit? Bakit naman hindi? Holy Spirit, tulungan mo ako. May mali ba doon? Jesus, tulungan mo. May mali ba doon? Kaya lang, yung proper, pag nagpipray ka, Father, my God, I belong to you, Lord. I am your family. I am your child. My God, my Father. My Father, heart God. See? So, gagalang na kayo kayong mapayaring kapan mo na. Kasi kayong kasalpantayanan na mo, ating manuwalang yung kaligtasan, mama ko yun. Sa grupo yun. Tama nga sa Arminianism. Sa kabila naman, hindi na nawawala. Ano yung tayo ko? Tayo ko, kung totoong Kristiyano ka, hindi pwedeng mawala ang iyong kaligtasan dahil trabaho yan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayon, kung mawawala ang kaligtasan mo, wasakin mo ang gawa ng Ama. Wasakin mo ang gawa ng Anak. Wasakin mo ang gawa ng Holy Spirit. Now, hindi, iba po sila. Okay, I respect them. Sabi ko, brothers lang, of course lang. Siyempre, absolutely. Basta yung kayang faith in Jesus Christ. Eh, saan nagkakaiba minsan? Sa understanding. Kaya po, so ano halimbawa, reagin yung panwala nito. At manwala yung Kristo. Okay, pwede ka na mag-fellowship. Ngayon, itanongin niyo ang inyong sarili, pwede bang mawala ang inyong pagkaligtas kung totoo? Kung totoo. Kasi, ako makapag-drawing kayo nila yan. Pero siguro familiar kayo sa diyan. Triangle. Triangle. Ano ba yung triangle? Triangle. Ano sa Tagalog yun? Tagsulok. Hirap. Triangulo. Triangulo lang. Kaya tagsulok. Father, Son, Holy Spirit, kalimutan din Christian. Makakulong niya ka rin at loob. Bago ka makawala doon, sira mo yung gawa ng iba, yung may plan, sinugo na yung anak, sira mo yung Holy Spirit. Now, para hindi nyo idea ko sa ganito, of course, nung liligtas na ka talaga ng Ginoo, magpatuloy ka kay Diyos. Tamo gagawang lisensya, kaya dito, ligtas na ako mo rin, libre ko para magkasal. Ako po tutuloy ito.
sinishare ko po dito, yung doctrine of grace, kasi nakasulat dito, because you are sons, dahil kayo anak. Okay? Siya, akit yung Kristiyan, dahil kayo anak. Okay. Meron tayo ko. Hanggang ano oras ako? Bayot yan. Okay. At sapagkat kayo'y mga anak, my friend, yun ang dignity ng sonship. Malaking bagay ba yung maging anak ng Diyos? Okay. Anak na ako ng Diyos. Maliit na bagay yun? Common ba yun? Natural ba yun? Aling isip kayo, rugo, isip kayo. Pag sinabi mong anak ka ng Diyos, hindi natural yun. Hindi kalikasan yun. Okay? This is dignity. Pag sinabi dignity of sonship, kapita-pitagan, karespe-respeto, dakila, marangal, ang maging anak ng Diyos, punong-puno ng pribileyo at karapatan. That's why, in 1 John chapter 3, laman mo, 1 John chapter 3, and then, John chapter 3, verse 1. Lain niya po siya na yan yung Bible niya po. Masdan niyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag ng mga anak ng Diyos. At tayo'y ganyan nga. Alam niyo ang ibig sabihin nito? Saguli. Pakaisipan niyo, pagmasdan niyo, tingnan niyo. Alam niyo ba kung anong pag-ibig ang ginamit ng Diyos upang tayo matawag ng mga anak ng Diyos? Ang pag-ibig na yan hindi galing sa lupa. Ang pag-ibig na yan ay galing sa langit. Hindi yan natural sa tao. Pag sinabing anak ka ng Diyos, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pinakapuso, ang kanyang pag-ibig sa iyo. Kung walang pag-ibig ang Diyos, hindi tayo magiging anak ng Diyos. Okay? Naintindihan niyo ako? So, pag sinabing, sapagkat kayo mga anak, dignity yun. Karangalan yun, isang malaking karangalan ang maging anak ng Diyos. Balo ko spiritual, hindi na. Balo ko spiritual. Tara, imagine ko kay bisig ako, anak na ako ng presidente, anak na ako ng tycoon, anak na ako ng billionaire, anak na ako ng pangosong tao, ng kilalang tao, anak na ako. Siyempre, prestige na gingiradami, pero paspas sabihin mo, anak ka ng kataas-taas ng Diyos, ang lumikha ng langit at lupa. Siyempre, spiritual na. Hindi ko kaya sabi niya dyan, behold, masdan ninyo, anong klaseng pag-ibig ang ginamit ay pinagkaloob ng Diyos para tayo matawag ng mga anak na Diyos. Okay? By nature, hindi tayo mga anak ng Diyos. Ikuha ko ba? By nature. Kaya kayo ba bigla kaya sabihin ko? Bakit sabihin kayo? Pag sinabi ko by nature, likas sa tao, hindi tayo anak ng Diyos. Nilikha. Anak niya tayo bilang supling, bilang nilikha. Kaya bigla kaya sabihin ko, kanino tayo anak? Dalawa lang magulang sa lupa. Kanino ka anak? Kanino ako anak? Anak ako ng demonyo. Anak ako ni Satanas. Anya ka ugali ka eh. Pag sinabi mo kasi yung anak ng Diyos, yung kalikasan niya, lumilitaw sa iyo. Pag sinabi ng anak ng Diyos, itang ugali ng Gino, wari tatamo, mamalakwa yung kaya ganagan ng espiritu, akwa, yung kaya ganagan ng mana, ating luntokin, hindi mo na anak na katin tatamo. Kailong mo siya, kautak mo siya, kalakad mo siya. Nakukuha mo yan eh. Now, hindi ko sinasabing perfect ka, pero pag anak ka ng Diyos, the nature of God is holy. Must be holy. Okay? Nakakuha po ako. So, ako nakukuha ko aking demonyo eh. Nalarap ko. Dati, force again. Kaya kung nag-claim perfection, sabihan mo umugay kayo, higa akong puso, at siguro kayo, pwedeng saksi in Diyos ka na hinaus na ka at tinawag ka niya bilang kanyang sariling anak.
Kasi yung kanyang kalikasan, ibubuhos na sa'yo. That's why nung ma-pride ka dati, magiging humble ka. That's why dati mayabang ka, ngayon ka. Mag-grow ka, dito. Dati, nabubuhay ka sa kasinungalingan, sa pamumuwala. Ngayon, hindi. Dati, makayak lang kang material, puros material. Yung isip mo, pangyati, puros pangyati. Alang spiritual. Ngayon, iba. Why? Like father, like son. Okay? Ano man ang sitwasyon? Tingnan niyo, kasi nga, alam niyo naman ang spiritual na ang tawag dito. May mandaraya na sa kaaway na ginagawa natin. So, we are not the sons of God by nature. Hindi tayo mga anak ng Diyos by nature. Kaya, siguro bigla ako sabihan mo, anak ako ng Diyos by the grace of God. Kapatid ko, nang paniyadiwa ko rin outsiders. Anak sila ng kapuotan, anak ako ng Diyos. Anong pagkakaiba ko? Anong pagkakaiba ko? Christian ka, o di mag-claim kang Christian ka. Christian ko, may born again ko, tinawag mo ng Panginoon, binago ko ng Panginoon. Sa totoo lang, ha? Sa totoo lang. Anong kaibahan mo sa iba? There is no difference. That's why there is no distinction. Ang makanya ni Romans chapter 3, 22, 23, all have sinned and fall short of the glory of God. There is no distinction. Marok na, tayo ka marok. Masas na puso, tayo ka masas na puso. Bago tayo tinawag ng Panginoon, there is alam pamilya diwa. Allah! Bring mo sabihin, they can outsiders rin, mas righteous ko rin. No way. Kailangan makita mo ito. Makita mo ito, by the grace of God, I am what I am. Katulad ko rin sila. Minsan din magtakay, mas tarantado yung Kristiyano eh. Kailangan believer. Nabasa yun na yung 1 Corinthians chapter 5, kahit ang mga pagano hindi ginagawa ang ginagawa ninyo. Ito yung morality. Muli sabihin, mas mayab yung Kristiyano ngayon Kristiyano, hindi lahat. Minsan, yan tayo, diyan sa laki na tamo eh. O kaya di malapit na mamatay, hanggang hindi kaya sa kemors eh. Kabilan mo yung taong ebiyas ng punctual kemors, kaya ko consider spiritual. If you are not punctual, of course, you are not spiritual. Kaya umalasip ka, sabihan ko mo kaya kayo, sometimes, matinula pa kayo sa kikata mo. Dahil mga outsiders, Nagkaring oneness. Oneness. Gusto mo kita yung Sunday day, nung maputi laman, baka maputi. Nung mahaba lang ang buwan. Alam magabsen. Karelo, wala mo. Heavenly in chapel. So, then kulto matindi lang. Nung maring ang kibuloy, agi ang mali, magpagmater. Kaya kamanuas. Yung pastor niya, yung pastor. Okay, saan itang pastor yan? But why, istuling linaban mo, mali. At buri mo pa yung tao. Kulto ka. Kulto ka kanita. Kaya at makialam kita mo, yung buri ko eh, okay, hindi buri mo. Pero mo naman, pagdating sa mga bagay na totoo, hindi totoo, tayo ka naman. Ngayon, ang leader, sabihan ko muna kayo, mula mo kayong external na pisa sa'yo, makabless mo, agatin kitang lugar din. Ang mo galing din choir. Ang mo galing din sound system, din instrumentalist. Uli, isang marula. Kaya lang makamatay, laso ng tuturo. Isa na sabi ko lang sa inyo, minsan, sometimes, dahil kulto, mas maayos na pa kaysa aking Kristiyano. Ano pa po ito? Kaya tigay katawan lang maganda, nakailanin naman. Maganda niya, alanin tigay kasi lakad, alanin naman. Karelalis, tumigab, abalita ko kalita. Tumigab sa Sunday, sabihan na ng pastor mo, kalang biyerno. Baka yan nakakulto.
Kanyaman na tayong kaayusan, ay kanyaman yung kaayusan. Halimbawa mo, the members, sa Lord's Day, Sunday, at chula kang time. Interesado lang kang word, kang Sunday school, interesado lang kang mapakiramdam naman. Oh, hallelujah. Kaya lang, hindi nga ganon. Minsan tayong mga passive, tayong mga malalamig. Okay? Ay, may ibig sabihin sa ibang muli mo sabihin, ano mas matinuta ka rin? Hindi, matino ka rin. Yet by the grace of God, bakit tayo tinawag ng mga anak ng Diyos? Dahil sa biyaya na po yan. So, itamo magmaragul. Kaya nga di ba? Kaya lasang mo yan, kaya nga di, kaya ka magmaragul, kaya ka mas matulid karila. Kaya ka lang nandyan, dahil sa biyaya ng Panginoon. Way back na elementary ko, magmete ko, muling nalungod ko. Pero siguro, inuling natin yung plano, binuhay pa ako. So, ibig sabihin nun, nasa kasalanan ako, siyempre. Ibig sabihin nun, sa biyaya ng Panginoon, bakit ako narito? Bakit tayo nabubuhay at nakakapakinig sa oras na ito? Di ba? Sa biyaya ng Panginoon. Now, paano tayo naging anak ng Diyos? Importante dito, oh yes, my friend. Istumbado ko ini, specifically kay Kerambie, lalo na yung I-appreciate nung nini Diyos. Lalo mo siyang mapapasalamatan, higit sa lahat, mag-seryoso kayong career ng Christian life. Ngayon, sabihin kayo ng bakit. Okay? Galatians chapter 3, simulan natin Allen sa 26. Pairan po ng inyong pakinig. Okay. Ito yun. Okay. Paano ba maging anak ng Diyos? Simply. Kaya kayo mababalis, kayo makukonfuse. Simply. Baka na ano? Well, sabagat kay Kristo Jesus, dahil kayong lahat, sining lahat, ay mga anak ng Diyos, sining lahat sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Okay. Paano maging anak ng Diyos? My friend, sonship is a gift of grace. Hindi yung gusto ko maging anak ng Diyos, sabihin ka na ko, pwede dito. Sonship is a gift of grace. At dumarating sa atin, yung biyayang yon sa pamamagitan ng pananampalataya. So, lalo, may anak na ka ng Diyos. Kasi proud ko, anak na ako ng Diyos. Hindi ako nagmamayabang. Sinasabi ko lang sa inyo, ang isang bagay, paano ako naging anak ng Diyos? True faith. Ibig sabihin ng faith, tinanggap ko si Kristo. Sumampalataya ko kay Kristo. John 1:12 and 13. Sila na tumanggap sa Kanya at sumampalataya sa Kanyang pangalan ay binibigyan karapatan maging anak ng what? Diyos. Okay? Now, let me 28, Alan. Let me 28. Okay. Walang Hudyo. Ibig sabihin, if you are believing in Jesus, whether you are a Jew, kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, kahit ikaw ay Hudyo, okay, ano ba? Grego, alipin, malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat. Isa kanino? Kay Kristo. Magkaroon mo na ako. Kaya kabataan ka, kaya lalaki ka, kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, mataas ng pinag-aralan, kaya balasugos ka, kaya makasalanan ka, kaya ikaw ay matino. There is no distinction. Kung ikaw ay may faith kay Christ, you are a child of God. Bisa yan. Okay? There is no other way. Okay? Kahit sino ka ba, kahit nagkasala ka, kahit sino ka, halimbawa mo, edad ko 90. Yung buong niya ko kasalanan niya, mamamatay na ako mo ngayon. 2 minutes na mo.
May sinampalataya ko Jesus Christ. Dahil sabihan ng Christ ka na ako, meaning mo rin. Kaya ako. Paraiso. Eh, may baptize. At kita. Kaya kasi sinampalataya. Lord, alalahanin mo ako sa Ingkarian. That is faith. Okay, late na, 19 eh, makapaglikod. Hindi na siya makapag-share, hindi na siya mahaba, wala na siyang panahon para lumago. Hindi at ang sabi ni Christ, today, you will be with me in paradise. So, kaya sino ka, inulit ko, kaya sino ka ba? If you are believing in Jesus, then you are a child. Oh, hallelujah. Uling masiga-siga, uling masiga-siga, hindi yung zeal, Romans 10, 1-4, hindi sa sigasig mo, that even your works, good works, for you have been saved by what? By grace through faith. This is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no man will boast. Muli na sabihin kayo ni, kaking gawa mo, maging anak ng Diyos, kaking sigasig mo, kahit anong gawin mo sa iglesyang ito, kahit umupo ka dyan, kahit 100 taong ka dyan, naglilingkod, nagpapasok, nagsisipag, kung hindi ka sasampalataya kay Kristo, your religion is nothing. It's all in vain. Pag tagagawa niya ruguli senseng, sipag yun, sipag ko, pagal ko, tagay. Doon ba ako nakaupo para maligtas? Your religion is vain. It's all in vain. It's folly. Baloney. Bisaya nonsense. Why? Isang pangalan na ibinigay ng Diyos sa simul ng langit para siya ay maligtas. At ang pangalan niya ay ang Panginoong Jesucristo. So, hindi tayo nag-activities dito, hindi tayo nagsisipag para maligtas. Hindi gano'n. Pasalamat lang tayo. Bakit tayo kinahabagan ng Panginoon? Nasa iglesia ako, nakaupo rito. Napaking privilege ko. Biro mo, makaluklukok yan. Hindi daramdaman kayong word of God. Yung malaking privilege ka. Sa puntong yan. So, sa lahat ng ito, iniligtas tayo. Simple lang. Ayan o. Pero yung lahat ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At iisa kayo by Kristo. O ngayon, sabi, may Mary. Makalalo ko naman ba doon? Ako nga kay Kristo. Ang daling sabihin nun, ako'y nananampalataya. Ang daling sabihin nun, ako'y Christian. Of course. But talk is cheap. Lalo yun naman yung salita mura. Sabi nga ng Bible, faith without works is what? Siyempre, mahintilig ako ano eh. Ala naman siguro magtasagamat kayo ngayon, sasampalataya kang Kristo eh. Di ba? Lahat naman tayo. Paano malalaman yun? Na ako nga ay na kay Kristo at ang Holy Spirit na sa akin. Siyempre, i-attach ang verse 7 eh. I-attach mo din. Paano ko malalaman yan? Nandun sa verse na yan. Ayan, yung 27 ba yun? Ayan. Sabagat ang lahat na sa inyo na binautismoan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Okay. Ikay man kayo, aga na kayo pa niyang may bautismo kayo. And then, nung binautismo kayo sa tubig, hindi ko sinasabi nagliligtas ang bautismo. Pero naalala niyo ba ang ordinansang ito nung kayo nabautismo? Hindi ba? Nilubog kayo sa tubig. At gumamit ng salita, ang mga salita, ang pangalan, binabautismo mida sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Symbolically, ang ibig sabihin nun, likwan me ang luhang pangataw, nilibing niya sa ilalim ng tubig. At nung umahon ka, ay ang bagong buhay kay Kristo. Okay. Now, ang ibig sabihin ng pananampalataya kay Kristo, ang nakasunod yan, kayong lahat na nananampalataya kay Kristo ay nakabihis. Bihis.
Kay Mat, nakapiblas siya. Okay. Nakapiblas ka. Okay. Gaya ng Kristiyano sumampalataya. Ano nakabihis? Ano ibig sabihin? Hindi niya basta-basta hinuuman yung bihis niya. Pag sinabing nakabihis ka, siyempre, ikaw at ang iyong damit ay isa. You are one with Christ. You live in Him. Hanapin in Bible. Therefore, as you receive Christ, notice, Colossians 2:6-7, therefore, as you receive Christ, walk in Him, rooted and built up in Him, established in faith. Lumalakad ka sa Kanya, nabubuhay ka sa Kanya, kalupa ng Pablo, ito sabihan ng Pablo, hindi ako, hindi si Kristo. Not I, but Christ. Kalupa na sinabi ng John, He must increase, then I must decrease. Muli na sabihan ng Kristiyano, kahit saan siya naroon, nakabihis si Kristo. Hindi siya perfect. Halimbawa, masaya ako. Yung saya mo, Kristo pa mo rin. Kaya makadepende kayo, masating ka sweldo, masating ka obra, masating ka ala ka sakit, masweldo ka. Ano, yung satisfaction with Jesus. Salamat kang Ginoo, yung kalusulo. Salamat kang Ginoo, yung sweldo ko. Salamat kang Ginoo, ating kumpanya. Salamat kang Ginoo, pigbala na ako ang tiyan-tinig. Baka na anong masakit ka. Kristo pa rin. Sa hirap at sa ginawa, nakikita ko ang Panginoon. You know, Paul! Paul, hindi makakulong ko. Yung bahalo, pinanado, puto na buto. Pero makakulong ko, lungwal ko, it does not matter. For to me, to live is Christ. And what? To die is gain. Pastor, kayo naman boy, pabulay tayo. Ang kita yung definition ng Christian. Kung malwala sa mga puso, pag masayangan ng gana-gana, kahit na nasa pagsubok ka, alam mo mahirap to, but I can do all things through Christ which gives me strength. Bali lang din kung ang gigahinda ako. Mayroon ang ganda maya, siya pala na panatawa ng masakit siya, 93 years old, nakaratay. Sa nawawala sa sarili. Kung pwede ko lang siyang samahan sa kanyang nararamdaman. Kusama kaya ko siya talagang makukuling. Kasi ito nga, alis ako ng linggo, pupunta muna ako. Talagang yung kanyang nararamdaman. Kung ba nasabi kayang kahit na anong yung nararamdaman, kailangan lumabas pa rin si Kristo. Kaya lang siguro dahil sa hapde, wala ako sa kalagayan niya. Like my friend, sinasabi ko sa inyo, yung naman nasabi, kaya tumigilin mo ito. Pero sa ating buhay, anumang sitwasyon, maging ano ka maging sitwasyon, importante yung Kristiyan, yung mag-glorify Jesus Christ. Pagtiwanan kayong Ginoo, kimbero. Kung wala na ako, makanyan. Yung Kristiyano po, at yung kayong kamagayan, at yung kayong sakit, at yung abroad, at yung Kristo. Yan ang ibig sabihin ng ibinihis si Kristo. Papayawan na kayo kayong kabataan. Nago mga aming activities yung isentro yung pricing kay gano'n. Chuti. Okay? Salamat. Ating kanong niya ng Mark. Hindi naman dalang niya kay makanya. Pero, magpasalamat siya, hindi na yung pagkakataon ng Christ. Yung magkalog, pati yung pamagkalog daw, pamangawang mayo, piling magagawa yan. Muli na yung ginagawa. Ako po, sinatapa na mabagal ko bumabagal. Mga pilang kumisakit at hindi ko napapagawa ka pila betis. Makanya natin mo kanina mamatay, halos kang dulo at hindi mamamatay ka. Yan isa melyo ko, ang preso ko yung metay. Pero tuturing ko maragula privilege, baka matapakete. Ang privilege yan ako. I want to say, kaya lang, talagang mong umpisa sa gandang pagal. Oh, yes. Pero tuturing ko bang blessing? Yes. Pagpapala? Yes. Uli lang. Christ. Yung issue ka rin, Christ. Sana kayo, alam na kayo maragulang kapiti. Alam na maragulang congregation. Makanya. Dakal-tama ko lang. Kaya makanya, dakal. Pero ituring nyo, natin Pablo, mahalaga sa akin na itataas si Kristo. So what? Nung yata mo na teacher. So what? So what? Kaya ka na professional. So what? Nung yata ka na member. Yung mahalaga kaya ka mo is mag-glorify in Jesus
Christ. Pakikanaman yung tanggal lang. Ano ba title? Lord, I lift your name on high. Ano ba title? Yun ba yun? Pagkalagay yung bago pa. Doon tayo po sa uli ka bang pagdrana, let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa inyo. Hindi gawang biro na kami tawagin yung mga anak. Salamat, Panginoon, kintrabaho mo ang aming kaligtasan, ang aming pagkatubos. Ama, Anak, Espiritu Santo. Salamat, Amang Banal, hindi mo pinagkaitan yung sariling anak. At hindi lamang yung anak ang iyong sinugo, kundi ang Espiritu Santo upang kami patnubayan. Panginoon, sa daigdig na ito, upang mapagtagumpayan namin lahat ng pagsubok, lahat ng kahirapan, lahat ng sitwasyon. Dahil alam po namin, Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagpapala sa inyo walang imposible. Sineselebrate namin lagi ang gospel, si Jesus Christ. Tanggapin mo ang aming mga papuri at salamat sa inyo. Lahat ng aming ginagawa, whether na ito, Panginoon, paglilingkod, pagkakaloob, lahat na ito'y privilege galing sa inyo. Panginoon, that there is no boasting in the Christian life. Lahat ay si Kristo, itatagdag namin, itataas namin. Maghihiwa-hiwalay po kayo, maya-maya ng konti, pero saan kami naroon, nakabihis si Kristo sa buhay namin, sa ginhawa, maging sa kahirapan. But Lord, magagawa lang namin ito sa pamamagitan ng iyong biyaya. Alalayan mo po kami sa aming pamumuhay sa araw-araw naming ginagawa. Hayaan mong madakila ang aming Savior na si Jesus Christ. Thank you, Father, in Jesus. Sa pangalan ni Jesus, King, love you ng Jesus. Amen. Sige po, pwede